So ayun guys, napakaingay sa Maynila kaya nag-isipan namin gumala ng kapatid ko. Ayun guys, pumunta kami sa Pinatubo, ang tataas ng mga fern. First time ko makakita ng ganun kataas. Ayun, umakyat na kami sa may crater malapit. Malapit na to eh. Malapit doon na kasi naisipan mag-take ng video. Maganda na dito kasi stairs na yung inaakbangan mo. Hindi na siya bato-bato. Pero malapit na rin to eh. Mga 100 meters na lang. Pero malayo pa daw sabi ng mga kasama ko dyan. Na-excite na sila makita yung crater. Pinapasa sila yung signage. Naiinip na yung mga kasama ko dyan kung nandito na ba, malapit na ba, ilang meters pa ba. O ito na nga yung setup dun sa malapit sa crater. Ito yung signage niya. Kung landmark or signage, tayo na. Ito yung landscape, sobrang ganda. Malapit mismo doon sa park. Ayan guys, napakaganda ng landscape. Lalo na dito, parang wala ka daw sa Pinas. Ayan o, picture pa yung mga chika babies. May drone pa yung organizer namin pero hindi ako nagpa-shoot kasi introvert tayo. Joke lang. Ayan guys, parang mga yellow siya sa taas ng mountain. Ayan. So ito na, bumaba na kami sa malapit sa crater. Sobrang tarik niyan guys. Napakadali lang bumaba pero napakahirap umahon. Mas mahirap pa siyang ahonin compared dun sa 5 kilometers na lakad namin kasi yun medyo hindi naman steep para sa akin kasi guys. Sobrang tarik niyan kasi naglakad kami 5 kilometers papunta dyan sa crater. Hindi siya mahirap pero nung paahon na, grabe na hirapan ako, na kabul ako ng hininga tapos para matataip. Hindi naman ako mountaineer. First time ko lang din dito. Paganda ng tanawin siguro every 5 steps tumitingin ako dun sa bundok. Kasi ang gandang titigan niya guys. Napakaganda. Parang napaka-kind siya na bundok dito sa na nakita ko. Dito sa Pinas. Ewan ko lang. Hindi pa naman nakakapunta sa ibang lugar. Pero okay na rin kasi yan tulad. Napakaganda ng tubig. Nag-wonder nga ako kung pwedeng silipin yung ilalim. May underwater camera ba? Kasi sinisilip ko sa taas parang mas steep na yung ilalim niya eh. Kaya niroll ko yung camera para makita yung likod na view. So ang ganda talaga guys. So ito. Pagod na tayo kaya nagpahinga muna. At ito na, pauwi na rin kami. Saglit lang pero sulit. Marami ka pa makukonsume sa lakad at biyahe nyo na oras kaysa dun sa pagpunta at pag-view mismo ng crater. Bumili na kami dyan ng mainom para at least tulong na rin kahit may baon kami. Bumili na rin kami dyan. Ito, okay pa itong daan na to. Ito na yung isa sa mga smooth na daan. Smooth yan kasi, siyempre, yan na yung hindi ka tutumpong sa iba-ibang angle. Mga patag lang talaga yung tutungtungan mo kasi hindi na bato-bato. Puro sapa pa lang guys, hindi siya ilog. Ayan, smooth din yan kasi andun sa sinungko yung daanan. Napakaganda ng tubig, napakalinis. Refreshing ka rin kahit paano, kahit malikabok. Sa lugar na ganito na malikabok, refreshing ang ganyan na may dumadaloy na tubig. Kung innovative sila, pwede nila itong gawin na electricity. Ito yung mga 4x4 na pinaasa ko. Kala ko 4x4 talaga na pick up. Hindi pala. Pero ewan ko rin, sabi nila pag loaded yung 4x4 mas maganda yung suspension. Ito yung first stop sana namin kaninang madaling araw kaso hindi na kami nag-stop kasi madilim. So yun guys, yun yung na-experience ko at na-perceive ko dito sa paggagala namin sa adventure. Pag-adventure dito sa Pinatubo.